Hello guys, good morning! Update ko lang kayo kung ano nangyari sa akin. Bali, eto po, nakikita nyo po, nandito na po ako sa bahay. Nandito ako sa akin kwarto. Yan po, nakauwi na po ako. Thank you Lord. Bali, sa mga nagtataka kung bakit ako na ospital, bumaba po yung dugo ko. Kaya po, kinailangan ko ma-ospital. Sinilang po akong 2 bag na dugo. Bali, ito po, nakauwi na po ako dito sa bahay. Ang i-share ko po nga sa inyo ngayon sa ating vlog, kung ano po ang aking mga meds na iniinom at kung ano yung mga gamit ko na maintenance na gamit po sa pagdadialysis sa araw-araw. So, unahin ko na po itong pong mga gamot ko. So, ito po yung aking meds. Ito po. Ito. Ito po yung mga iniinom kong gamot. Bali, nabawasan na po ito. Ito po, sodium bicarbonate. Ito, nung last check-up ko, pinaalis na po to ng doktor kasi okay naman na po yung aking mga lab result. Kaya, maraming nabawas po sa gamot ko. So, ito, this month, hindi ko na siya iinumin. Tsaka, ito pong gamot ko na to. Itong calcium bicarbonate naman po. Ito. Hindi ko na rin po siya iinumin this month. Thank you Lord, nabawasan na kasi ang hirap din po uminom ng napakaraming gamot. Grabe, ang hirap uminom gamot ng maraming gamot. Para akong nagmumukbang ng gamot araw-araw. So, ngayon naman po, ang iniinom ko, ito po, itong ferrosulfate. Ito po ay maintenance ko to. Lagi ko to iniinom 3 times a day po ito. Libre po ito sa nakakahingi kami nito sa tawag dito sa center. Ayun sa center po. Yan, nakahingi kami ito sa center. Thank you Lord sa libre. Tapos, ito naman pong losartan, once a day po. Ito po ang iniinom po ngayon. Araw-araw, tuwing umaga. Next naman po, itong Sebelamer. Diyos ko, ito pong Sebelamer na to, ang pinakamahal kong gamot na iniinom. Bali, 50 pesos po ang isa nito. Kailangan ko po uminom nito ng 2 beses sa isang araw. Ito, Sebelamer. Napakamahal po nito. Kadalasan po talaga na-i-skip ko ang pag-inom nito kasi hindi po kami nakakabili ng pang-maintain ko nito dahil mahal po talaga. Ngayon po talaga kapag mahirap, talagang no choice, magtitiis ka talaga pag wala kang pambili. Next naman po, ito pong Anlodipine. Ito, sa gabi ko po to iniinom. Pero pinatanggal din to sa akin ni Doc kasi po, nung bumaba na yung BP ko, pinamonitor po sa akin ni Doc na i-record ko daw po ng mga nakaraang buwan yung aking BP dito. Ito po sa aking record book. Ito pong nasa dulo. Ito pong nasa dulo. Yan, BP ko po yan. Pinamonitor sa akin for a month. Dahil bumaba na po yung BP ko, nirecommend ng doktor ko na alisin na yung Anlodipine ko. Bali, losartan na lang po ang aking iniinom sa araw-araw. So, alis na po ito. Next naman po, ito po. Ano ba? Wait lang po wala na pala dito. Ano ba ng gamot to? Wait lang. Itong Carbedidol po. Wala na rin po ito. Hindi ko na rin to ininom kasi bumaba na nga yung BP ko. May gamot din ako dati na Clonidine. Inalis na rin po yun nito. Kasi, yan, okay na nga po yung aking BP. Kaya, ang isa pa po sa mini-maintain ko na ay yung aking injection. Yung Epoetin. Yun po yung pinakamahal talaga sa nagda-dialysis na ginagastusan yung injection. Hindi ko nga namin alam kung saan kami makakuha ng libre. Comment nyo nga dito guys kung saan ba may libreng pwedeng mahingian ng pang-injection kasi hindi namin alam kung saan kami makakalibre nun, napakamahal kasi talaga. So, yung Ipawitin po, yung pang-injection, kung bibilihin po siya, nasa 650.
ang presyo niya sa kung bibilhin. Kaya minsan po talaga ayun po yung naging problema ko kasi nga mahal, hindi namin afford, hindi namin nabibili talaga yun. Minsan, imbis na 2 beses sa isang linggo dapat akong mag-inject, isang beses na lang dahil sa mahal wala kaming pera. Ay guys, Diyos ko, ganun talaga pag mahirap magkasakit, mahirap na, may sakit pa, Diyos ko, doble dago ko sa buhay. Kaya, tiis-tiis lang. Kaya yun, nau-ospital ako pag mababa ang dugo ko. Kagaya nung ngayon, na-ospital naman ako December. Samantalang nung nakaraang October, na-ospital na naman ako dahil na bumaba yung dugo ko. Ayun, hindi problema ko, naubos yung dugo ko sa katawan. At isa ka pang pinoproblema po ng mga dialysis patients, kagaya kong babae, is meron kami monthly period. Ayun po ang sabi ko nga sa nanay ko na patanggal ko na yung matris ko para hindi na ako nireregla dahil nakakatakot mababa yung dugo ko masyado. Kagaya ko, lakas kong reglahin. Kaya sabi ko, patanggal ko na lang kaya yung matris ko. Tinatawanan naman ako ng nanay ko. Sabi, sira na nga kidney mo. Tanggal ka pa ng matris. Kulang-kulang na yung laman loob mo. So, isi-share ko rin po sa inyo guys yung mga ginagamit ko pong maintenance sa akin naman pong tiyan. Sa paglilinis ko po ng tiyan ko sa araw-araw. So, una po, ito po, tape, packing tape. Nung mga unang buwan, ginagamit ko po ito, nilalagyan ko ng plastic yung tiyan ko para hindi po mabasa kasi bawal po ma-infection. Pero ngayon po, hindi ko na po ito ginagamit kasi healed na po yung tiyan ko, pwede nang mabasa. So, dati ito po, packing tape. Next naman po, ito, cotton buds. Importante po ito kasi ito yung papahid ko sa gamot na ito po, cream. Ito pong cream, nakikita niyo po ba? Yan. Yan, ito po. Ito pong cream na to, ito po ang papahid ko sa aking tiyan para po hindi ma-infection kasi mahirap po ma-infection. Pag na-infection po kasi ako, operahan na naman, tapos isasara yung tiyan ko, tapos kakabitan ako sa braso para sa hemo. Ayoko po magpahimo. Mas gusto ko po ang peritoneal. Ayoko po ng hemo. Kaya marami din sa mga nakasabayan ko po sa pagpapacheck up na ayaw din magpahimo kasi nanghihina daw sila. Kaya, mas prepare namin ang peritoneal dialysis po yung sa tiyan kasi mas nakakakilos kami, mas malakas ang katawan. Next po, ito pong gasa. Ito po ang aking pinatatapal sa aking tiyan po para maprotektahan, hindi po ma-infection, malinis. Yan po. Saka, ito pong tape. Yan, itong tape na to. Ito, madikit po ito para po pang ko sa tiyan ko, pang tape. Next naman po, ito po, alcohol. Maintenance po namin to talaga, alcohol. Kailangan po namin itong alcohol na to araw-araw. Araw-araw spray ng kamay kasi kailangan, sabi ko nga, malinis ang kamay para hindi ma-infection. Mahirap na po ma-infection pa o opera ulit. Nagkakaroon ng peritonitis. Next naman po, itong bulak. Bulak po. Kailangan din po namin ito para panglinis. Next naman po, tissue. Ito, tissue, guys. Yan. Tissue, maintenance din po namin to kasi araw-araw pag nagdadialysis ako, napapansin nyo, kumukuha ako ng tissue para patungan ng aking catheter. Importante po kasi hindi pwedeng ilapag yung catheter mo sa sa kung saan-saan. Kailangan malinis po talaga. So, pakita ko po sa inyo kung nasan po ako. So, dito po ako sa aking kwarto. Dito nyo naman. Yan. Ayan po ang aking kwarto. Yan. Ito pong guidebook ko, ito po, for PD. Ito nyo po, yan. Ito po notebook na to, dito po akong natututo kung ano po yung dapat kong gawin. May mga guidelines po dito, kung anong gagawin ko, kung anong kakainin ko. Yan, yan po, oh. Mga dapat kainin, mga bawal kainin. Yan po. Mga dapat tandaan.
Yan, kung anong dapat gawin. Dito ko po binabasa. So, itutol ko naman kayo sa aking kwarto na napakaliit lang naman. Kung saan ako nagda-dialysis araw-araw. So, ito po ang aking sinasabitan pag magda-dialysis po ako. Pasensya na kayo kung madilim ang kwarto ko, malabo kasi yung ilaw ko. Ay, yung maliit. Yan po yung aking ilaw. Medyo madilim. So, ito po, kapag magda-dialysis po ako, tanyo naman po. Ito, dito ko po ito sinasabit. Ito yung ginawa ng aking kapatid dito. Pansamantala. Diyan ko po yan sinasabit. Tapos, dito po sa upuan na to, dito po, sa upuan na to, dito ko po nilalapag ng aking pang-dialysis. Diyan po. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, meron akong mga nakasulat dito. Kumbaga mga inspirational quote po yan. Para pag nagdadialysis ako, nababasa ko siya. Kagaya po nito. Ito. Babasahin ko sa inyo Ito. God is in control of my life. So do not be afraid. Everything is gonna be okay soon. Happiness is coming my way. So kailangan po talaga na na i-flip yung spirit, kumbaga yung pag-asa ba, hindi nawawala. Lalo kung may sakit ka, kailangan manalig sa Panginoon na magiging maayos din ang lahat. Yan. Yan po ang aking kwarto. Yan. Yan. Ako lang po mag-isa dito sa kwarto ko. Wala po akong kasama. Kasi, bawal po sa akin yung madumihan. Kailangan po laging malinis ang kwarto para hindi po ako na-infection. So, kaya solo po talaga ako sa kwarto ko. Yung, ayun. Ayan po, yan. Kailangan panatilihin laging malinis para iwas sa sakit, iwas sa infection. Alam niyo naman, mahirap na ma-ospital na naman. Isang katutak na injection na naman. Yan po.